Ilang oras lang mga tol matapos i-anunsyo ni President Donald Trump ng US ang kanyang global anti-missile system na tinatawag din nilang Golden Dome, 'di ba? Nanawagan agad ang China at umalma at sinasabing itigil na ng Amerika ang pag-develop ng Golden Dome defense weapon. Bakit? Bakit? Kung naalala ninyo mga tol, naggawa na tayo ng reaction video dyan. Pero ito, panoorin natin mula rito sa Net25 at panoorin din natin mamaya yung actual na mensahe ng China sa US mga kapatid. No? Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ilang oras matapos i-anunsyo ng Estados Unidos ang pagtatayo ng global anti-missile system nito, nanawagan agad ang China na itigil ng US ang pag-develop nito ng Golden Dome defense weapon. Grabe no? Ang bilis mag-react ng China mga tol no? Kumbaga mga kapatid, ganito, yung bahay mo gusto mong palagyan ng depensa, gusto mong palagyan ng shield, o gusto mong palagyan ng mataas na bakod para hindi makaakyat yung mga magnanakaw, gusto mong palagyan ng electric fence, di ba? Para hindi makakapasok yung mag-over the bakod sa'yo, tapos biglang magre-react agad yung kapitbahay mo, "Uy, teka, huwag mong gawin yan." Di ba? Huwag mong gawin yan. Paano kung biglang may makuryente dyan? Di ba? Paano kung biglang may umakyat dyan at makuryente? Di problema pa yan ng lugar natin. Di ba? Parang ganun mga tol ang datingan. No? Tuloy natin. May napili ng disenyo si US President Donald Trump para sa Golden Dome Missile Defense Shield. Buong Amerika yung tatakpan. Itinalaga niya rin si US Space Force General Michael Gwetline bilang lead program manager ng $175 billion defense project. Ang laking budget nung kailangan, no? $175 billion. Tiniyak ni Trump na kayang protektahan ng Golden Dome ang Estados Unidos mula sa mga missile na nanggagaling sa ibang bahagi ng mundo. Kaya rin anya nitong pigilan ang mga missile na manggagaling naman sa outer space. May kakayahan din ang bagong US defense system na mag-deploy ng daang-daang satellites para sa missile detection and tracking. I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. Diba? Isa niya dyan mga kapatid, si Kim Jong-un. Napakahilig magpakawala ng missile nun, di ba? At gusto nilang paabutin mismo sa Amerika. Eto, dahil sa gagawin nito ni Trump na matatapos daw yan by the end of his term. At syempre pag nagawa niya to at nagtagumpay ito mga kapatid, may posibilidad na baka pumangatlo pa siya. Hindi natin alam kung may ganong patakaran sa kanila o may termino din ba ang mga nagiging presidente doon. Pero kung pwede mga kapatid, baka sa susunod manalo ulit siya dahil sa kanyang ginawang ganyan. Kasi magulo na talaga daigdig ngayon. Diba? Ito yung mga threat na ano sa kanya di ba? Iran, di ba? Isa na 'yon. Russia, China, North Korea. Yan yung mga posibilidad na magpalipad ng missile papunta sa kanila eh. So ito ginagawa ni Donald Trump, gumagawa na agad siya ng depensa. And that's what we're doing. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. 3 taon. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced. So inspired to doon sa sa dome. Iron Dome ng Israel mga tol. Pero eto Golden Dome na to, no? At kung merong Iron Dome ang Israel na sumasalag ng mga missile nanggagaling sa kalaban,
mas magiging advanced na to, mas ide-develop pa to ng Amerika, mga kapatid. So kung dumating man ang pagkakataon na magkakaroon ulit ng ikatlong labanang pandaigdigan, di ba? Yung buong Amerika, yung mga residente nun, yung mga nakatira doon, mga dol, magiging ano sila, magiging kampante at magiging safe sila dahil dito sa investment na to ni President Donald Trump. At magiging legacy niya to pag nagkataon, di ba? Walang missile na makakapasok sa kanila kahit saan i-launch. Sa gilid, sa taas, kahit nga daw galing sa space eh. 'Di ba? Walang makakapasok sa kanila. So yung mga residente nila magiging safe, 'di ba? Hindi natin sinasabing pwedeng maging 100% talaga to, 100 plus percent na walang makakapasok, pero napakalaking bagay nito, no, kung matutupad. That Nanawagan naman ng China sa Estados Unidos na huwag nitong ituloy ang planong pagtatayo ng Golden Dome. Bakit? Nanindigan si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na salungat ito sa prinsipyo ng seguridad ng lahat ng mga bansa ay hindi dapat isakripisyo. Sinisira rin anya nito ang katatagan at global strategic balance. 所谓的金色琼 Ito na. The so-called Golden Dome plan aims to build a global, multi-layered, and multi-domain missile. O, kita nyo mga tol, mas marunong pa siya kay Trump, mas marunong pa sila. Sabi, the so-called Golden Dome plan aims to build a global, multi-layered, and multi-domain missile. Sabing ganon. 领计划旨在构建不受任何约束的全球性。 Defense system free from any constraint, the plan openly calls for a significant expansion of 多层次 outer 多领域导弹防御系统。该计划公然 space 提 combat 出大幅增 capabilities, 加 including the development and deployment of orbital interception. Lahat na lang talaga, no, pinapakailaman nila, no? Katulad ng halimbawa rito sa atin, mga kapatid, di ba? Dinala rito yung Typhoon missile, ito daw ay makakaapekto daw sa kapayapaan, di ba? Ito daw makakaapekto sa stability, sa peace, di ba? Ng regional peace and stability. Pinapangunahan nila lahat, mga tol. Parang lumalabas sa lahat sila pinakamatalino eh, no? Sila pinaka the best sa buong mundo eh. O, di ba? Tapos tayo balak natin, gusto natin bumili ng F-16 na mga jet fighter, o di ba? Kinontra din nila. Dinala rito yung mga iba pang mga weapon system ng Amerika, kinokontra pa rin nila dahil ito daw ay pwedeng makapinsala ng stability at saka ng kapayapaan sa region. O ngayon mga tol, ang Amerika gusto nila magkaroon ng dome para protektahan yung mga mamamayan nila sa lahat ng estado nila, sa lahat ng state ng Amerika. Gusto nilang gumawa ng dome na mag-i-intercept ng mga missile na manggagaling sa iba't ibang kalaban. Ang gusto ng China, wag niyong ituloy. 'Di ba? Hindi na patas, hindi na balanse. 'Di ba? Kayo pwede niyo kaming patamaan, tas kayo hindi. Lugi. Di gumawa din kayo ng sarili ninyo, 'di ba? Kopyahin ninyo. Total, mahilig naman kayo mangopya eh. 外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的 System this has a strong offensive. Hindi ko na nabasa eh. Balikan natin. 手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻 The 性色 principle 彩。 of peaceful. Yan na naman, no? Gumagamit na naman sila ng mga ganong 违 salita. 反外空条约倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。 Alright mga kapatid. Bilang mga Pilipino, ano masasabi ninyo dito sa pangunguna na naman ng China? Hindi natin inaano ang US pero kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila, wala dapat pakialam ang ibang bansa dyan. No? Lalo-lalo na mga kapatid, kung ang ginagawa naman nila is para naman sa kanilang sariling proteksyon. Diba? Di gumawa din kayo ng sarili nyong proteksyon. Diba? Ito ang Amerika, nagde-develop din sila ng panibagong nuclear nila. Diba ganun din naman ang ginagawa ng China? Wala tayong say dun kasi hindi natin kaya. Hindi natin kaya mag-develop na sarili natin nuclear. Masyado kasing mahal, no? Kulang tayo sa budget, no? Saka maraming tututol dyan ng mga politika dyan, no? Ibis na mapupunta na lang sa kanila, gagamitin pa sa mga ganyang mga bagay. Anyway, bilang mga tao sa mundong to, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.